Ate B. Ayon po kay Superstar Vilma Santos, sa kampo po ni Governor Vilma Santos, yun daw pong naganap na panlalait niya, pang-alipusta, yung pong kanyang pangmamaliit, no, sa mga nasa baba. At dahil sila, yung mga bashers daw niya, kaya nambabash dahil nasa baba at sila ay nasa itaas. Ayan. Tila yata hindi kinaya. Mangiyak-ngiyak pa po si Ate B na ito po ay nagpapaliwanag, no, na ito daw po ay edited lamang. Hindi naman daw talaga. Ang dami na po nagsabi niyan. Madam Vilma Santos, no, yung edited na yan. Hindi na po kami naniniwala diyan. Dialogue po yan dialogue po yan ni Leni Robredo noon. Ang daming beses na napakita po yung kanyang kalutangan. Halimbawa po yung sa presyo ng bigas, di ba? O di nakatipid ka ng 1,600. Wala na po sa amin yan. Yan po, palusot na lang yung mga edited na yan. Sa tindi po ng bilis ng teknolohiya ngayon, hindi nyo na po pwedeng ikatwiran na pag may nasabi kayo na masama sa pandinig ng mga tao at kayo, kasi kaya siya nagsasalita niyan, pinapaliwanag niya bakit sila binabash ng tao. Akala niya mawiwin niya yung mga tao sa kanyang paliwanag. Mas palpak pa yung paliwanag. Yan yung gusto mong payapain yung galit ng tao sa asawa mo. Pero ang lumabas, imbis na mapayapa mo, mas lalong nagalit. Kasi ininsulto mo eh. Minaliit mo yung mga mabababa na nga sa lipunan. Kayo na ngang nakakataas. Pinangalandakan mo pa, no? Na kaya naman kayo galit sa aming mga munyaman. Kaya naman kayo galit sa aming mga nasa katungkulan dahil nasa baba kayo. Manlalait, mata pobre. Nung binalikan ka ng mga tao, sasabihin mo edited. Napakadali lang po niyan, Ate B, no? Wala na kayong maluloko na edited eh. Edited pala, di ipakita mo yung video na hindi edited. Kalokohan na po yung mga edited. Ipakita mo yung video na hindi edited. Ito po yung sinabi ko. Dialogue na ni Leni Robredo yan eh. Okay pa nung panahon ni Leni Robredo dahil hindi pa ganun ka-high-tech eh. Hindi pa nga uso AI nun eh. Ngayon, high-tech na po ngayon. Pag sinabi nyong edited, splice, o kung ano man yung gusto nyong palabasin, ilalabas nyo lang yung original na video. Eto po yung original na video. Hindi ko naman sinabi na hindi naman ako nang mamaliit. Alam po ninyo, ang paliwanag po dyan, Ate B, mata pobre ka talaga sa personal. Noranyan ako. Hindi. Mag-real talk po tayo. Ang tawag po dyan mga unguarded moments. Yan po yung mga hindi nyo nagagwardyahan yung sarili nyo. Lumalabas po yung naturalesa ninyo. Alam nyo yung mga tao na peke. Meron pong hangganan yung pagiging peke. Ngayon po, through your unguarded moments, dahil siyempre galit na galit ka na sa mga basher. Galit na galit ka na sa umaatake sa asawa mo. Di ba? Kaya nang ibabaw yung galit kaysa sa itinatago mong lumabas yung naturalesa. Yan po, naturalesa po yan.
Ako nakaka-relate ako diyan, eh. Kayo po yung may mga asawa po na mga kababaihan, makaka-relate po kayo rito. Kasi kaming mga lalaki, minsan hindi kami makapagsabi basta ng mga nararamdaman namin. Pero pag kayo po nalasing yung mister ninyo at panay ang halik sa inyo at panay ang I love you, hindi po ibig sabihin nun na nangangaliwa kasi naging sweet na nga pagbibintangan nyo pa. Ha? Ibig natin sabihin, mga kapatid, unguarded moment niya, nalasing. Yung hindi niya nasasabi yung tunay na damdamin sa'yo, bigla kanyang I love you, niyakap ka na niyakap at hinalikan ka ng hinalikan. Masiyahan kayo kasi yan yung hindi na napigilan yung sarili. 'Di ba? Yan po yung wala nang pumigil sa kanyang mapagpigil tayo mga Pilipino eh. Pinipigilan namin yung damdamin. Maliban na lang kung I love you ng I love you, sabay iba yung binanggit na pangalan. Paluin nyo kagad ng kawali para magising. Pero kung kayo po, asawa ko, ganun ang sinasabi, mahal, asawa ko, I love you. Patawarin mo na ako. Mga ganun ang pinagsabi. Masiyahan po kayo. Kasi sa unguarded moment ng asawa nyo, ay pinararamdam nila na totoong mahal kayo. Marami pong mga racist na artista sa Amerika. Isa sa mga sikat dyan si Mel Gibson, di ba? Pag nalasing na, nagsasalita na sila ng mga racism. Sa atin kasi hindi uso yung racist dito eh. Wala tayong racist dito. Ang sa atin pag-uuri, mayaman, mahirap, hindi po sa lahi. Hindi po maramdamin yung mga ano dito, yung mga wala tayong ganun na sa Amerika kasi meron eh, di ba? Nang lalait na sila. Yun nga. Yan ang pwede ko ipayo sa inyo. Kahit nagbibiraos kayo, huwag niyong kikilalanin. Huwag niyong kikilalanin yung babae. Huwag kayong tanong ng pangalan. Uniform. Kung ano tawag nyo sa misis nyo, yun ang tawag nyo kahit saan. Huwag kayong makipagkilala. Lalo, punta lang kayo sa biraos, kikilalanin nyo pa. Kung tawag mo sa asawa mo, mahal. Tawag mo rin doon sa ka-table mo, mahal din. Maalala mo man yung sa kalasingan mo, mawala ka man sa sarili mo, hinanap mo yung ka-table mo, mahal, ang sarap mo talaga. Di tuwan-tuwa pa misis mo. Swerte ko naman sa mister ko. Pag nalalasing, mahal na mahal ako. Huwag niyong kikilalanin. Yung mga na-table nyo, na VIP nyo, huwag nyo pong kikilalanin. Mahal lang ang tawag nyo. O kung ano man, honey ang tawag nyo sa misis nyo, honey rin tawag nyo sa kanila. Maalala nyo man yung mga pinaggagawa nyo sa VIP room o habang ka-table mo, ang mababanggit mo lang honey kasi yun yung tawag mo sa misis mo eh. Tuwan-tuwa ngayon ang misis mo. Gustong-gusto ka ngayon painumin kasi doon niya lang nararanasan yung mga joke lang po, joke lang. Sa mga kababaihan po natin na nanonood, yan po ay joke lang. Ayan. Siyempre, kinakailangan pag-aangin natin eh. Okay, yan po, Ate B, ang katotohanan. Mapanglait ka talaga, matapobre ka talaga sa aktual. Pero, siyempre, dahil artista ka, naitatago mo yung pagiging matapobre mo, naitatago mo yung pagiging mapanglait mo. 'Di ba? Pero lumabas yan nung ikaw ay nasa height ka ng emosyon mo.
Nakalimutan mong magbalat kayo, ika nga. Nakalimutan mong maging best actress. Yan lang po ang paliwanag dyan. Ha? Yan lang ang paliwanag. Unguarded ka. Puno ka ng emosyon. Galit ka sa nangyayari. Sa mister mo. Binabas ng lahat ng Pilipino. Opo. Lahat ng Pilipino binabas. Pati mga loyalista binabas. Binabas si Recto. Ayan ang katotohanan. Kaya sa galit mo, nasabi mo yan. Nailabas mo yung kung ano yung totoo mong nararamdaman. Edited. Katarantaduhan yung edited na yan. E di ilabas nyo yung hindi edited. Oh. Ilabas nyo lang yung buong video. Sabihin nyo, eto, panoorin nyo. Hindi naman ako nanlait dyan. Inedit lang nila, in-splice. Lumang tugtugin na yan. Narinig na namin kay Lenny Robredo yan.